Nakakasindak ang bawat yapak, bawat hikbi, bawat alingaw-ngaw. Paulit-ulit na nangingibabaw, mga bulong at haka-haka. Iba't ibang bersyon ng kwento ang nabuo. Tuklasin natin ang misteryong bumabalot sa Manila Central Post Office. Dito lang sa Psst, Pinoy Scary Stories. Nagsisilbing sentro ng operasyon ang Manila Central Post Office sa sorting at distribution ng mga liham na dadalhin saan mang sulok ng Pilipinas. Dito muna pumapatak ang mga padalang ating gustong ipahatid sa ating kamag-anak bago pa man to makarating sa tatanggap. Sa halos isang siglo nitong nakatayo, naging tahanan nito ng daang libo o di kaya milyon-milyong mga liham bago ito ipamahagi ng mga kartero. Ngunit sa katagalan, naging bahagi ito ng masalimuot na kasaysayan ng Maynila. Nasaksiyan nito ang pagkakasawi ng mga biktima ng giyera at karahasan. Dahilan para di lamang mamahay dito ang mga padalang hindi na mahanap ng tatanggap, pati na rin ang di matahimik na kaluluwa ng mga biktima at salarin. Taong 1928 nang maitayo ang Manila Central Post Office sa Ermita. Itinayo ito sa gitna ng mga nagtatagpong kalye at sa tabi ng Ilog Pasig bilang bahagi ng Burnham Modernization Plan sa Maynila. Bago pa man tuluyang maisagawa ang planong to, naganap ang World War II at ang pananakop ng mga Hapon. Ito ang naging sanhi ng paghinto ng plano at pagkasira ng post office. Dahil nakatayo ito sa tagpuan ng mga kalye at sa tabi ng Ilog Pasig, nakatulong ang pwesto ng Manila Central Post Office sa pagpapadali ng transportasyong panglupa at pantubig, dahilan upang gawing itong base ng mga Hapon. Sinasabing dito dinadala ng mga Hapon ang mga biktima nilang kababaihan upang gahasain at gawin silang sex slave. Sa tuwing manlalaban ang kanilang nahuling biktima, paparusahan nila ang mga kababaihan sa pamamagitan ng paghati ng kanilang dibdib o iba pang brutal na pamamaraan na magsasanhi ng kanilang kamatayan. Sinasabing dito nagsimula ang kwento ng mga dumadagong-dong na mga kadena at ang paghingi ng tulong ng mga babaeng nakaputi na puno ng dugo. Ayon sa kwento, may mga babaeng nakaputing tumatakbo sa gusali kasabay ang pagtalbog ng mga kadena sa tuwing inaangat nila ang kanilang mga paa. Sinasabing puno ng pasa at dugo ang kanilang katawan at muka at basa rin ng luha ang kanilang mga muka. Kung makakasalubong mo man to, titigil to sa iyong harap upang humingi ng tulong bago tumakbo muli papunta sa mga kwarto. Bukod sa tunog ng kadena, makakarinig ka rin ng mabibigat na hakbang ng mga sapatos na tila yabag ito ng mga sundalong humahabol sa kanila. May mga nakaligtas na nagsabing marami sa kanila ang humiling na lang ng kamatayan upang matakasan ang pagpapahirap at karahasang kanilang naranasan sa kamay ng mga Hapon. Ngunit kahit sa kabilang buhay, tila hindi pa rin nila matakasan ang galit ng mananakop. Gayunpaman, hindi lang ang paghabol ng mga sundalong Hapon ang iyong maririnig sa Manila Central Post Office, sapagkat kilala rin ito sa patuloy na paglibot ng kanilang hukbo sa gusali. Ayon sa mga empleyado, kapag maglalakad sila sa koridor tuwing gabi, mararamdaman na lang nila na tila may nakatitig sa kanila kahit wala ng taong malapit sa kanila. Minsan pa, mararamdaman nilang lumalapit ang mga titig na to, kasabay ang mga yabag ng mga sundalong papalit sa kanilang pwesto. Malalaman na lang nila na sobrang lapit at katabi mo na ang mga kaluluwang ito kapag lumamig na ang paligid, kasabay ang malamig na simoy ng hangin na magpapatayo ng kanilang balahibo. Bubulungan sila ito sa salitang Hapon na magdadala ng pagkagulat. Kung hindi naman bulong lang, kakaramdam ka naman ng pisikal na kontak, kagaya ng hampas at pagpisil sa braso na nag-iiwan ng marka sa iyong katawan.
Bagamat hindi sumpa ang dala ng marka, palatandaan naman ito ng mga kaluluwa kung kanino sila patuloy na magpaparamdam. Sinasabing ang mga paranormal activities na ito ang paraan ng mga Hapon na palayasin ng mga Pilipino sa Manila Central Post Office. Sapagkat nagsilbing huling himpilan nila ang gusaling ito noong 1945. Nang patuloy na magtulak ang hukbo ni Douglas MacArthur sa Maynila, ito ang naging dahilan ng pagkamatay ng libo-libong sundalo at pagsuko ng mga Hapon. Sa Manila Central Post Office man nagsimula ang kanilang panloob, dito rin naman nagtapos ang kanilang pananakop. Gayunpaman, panibagong trahedya ang kinaharap ng gusaling ito sa kasalukuyan. Nang lamunin nito ng malaking apoy mula sa loob, tinupok nito ang tinatayang 300 milyong piso na kagamitan at infrastruktura. Ngunit, hindi lamang mga kagamitan ang nakakulong dito. Bagkus, pati na rin ang mga espiritu hindi na makalabas ng gusali. Sa ngayon, bakante at nakatenga ang buong gusali ng post office. Bakas ang marka ng dila ng apoy na siyang mas lalo pang nagpadilim sa itsura nito. May mga haka-hakang sabay sa pagkasunog ng post office, ang pagkawala ng mga kaluluwa at misteryong bumabalot dito. Ngunit, pawang taliwas ito sa natirang bakas ng nasabing gusali, sapagkat marami pa rin ang nagsasabi ng makapanindig balahibong mga kwento. Katulad na lamang ng para bang may mga tao pa rin na matatanaw sa loob ng gusali. Nangyayari to sa tuwing palubog na yung araw. May pailan-ilan na biglang dumudungaw sa pasilyo at biglang tumatakbo, habang may ilan naman daw na biglang nakakaamoy na para bang may amoy sunog o naagnas. Tuluyan mang natupok ang gusali, hindi nito mabubura ang madidilim na karanasang yumapos sa pundasyon nito. At sa lokasyon nito sa pusod ng Maynila, mananatili itong bukas at nakabantay sa lahat ng mga kwentong handa nito muling ikubli. Kaya kung ayaw mo pakitaan ng mga kaluluwa sa Central Post Office, i-click mo lang ang like, share, and subscribe button. Dito lang sa Pinoy Scary Stories.